So hello mga kadambes, nandito na naman tayo sa panibagong tutorial. Okay, last videos tinuro ko ano nga ba ang breakup structure, trend lines, support and resistance, and liquidity. Okay, sana napanood yun guys kasi pagsasama-samahin na natin sila sa mga susunod na video at mabubuo na yung strategy. Okay, so ngayon tuturo ko ano nga ba ang fair value gap. At paano ba natin to magagamit at makikita sa real time chart. Okay, so makikita nyo dito sa kaliwa meron tayong bullish candles and then sa kanan is bearish candle. Okay, paano ba naging fair value gap yan? Okay, so makikita nyo yan if may gap between the upper candle, itong maliit na to, tignan nyo yung wick niya, 'di ba? Hindi nag-intercept dito sa babang candle, sa wick nung babang candle. Kailangan may space 'yan. Okay? Kailangan may space 'yan. And then etong candle na to, kailangan momentum candle ah. Lagi yung tatandaan, momentum candle. Okay, bakit ba tayo nagkakaroon ng fair value gap? Okay. Ang fair value gap kasi is imbalance. Okay, imbalance. Okay, kadalasan nangyayari kasi after liquidity sweep, which is tinuro ko sa previous video, after liquidity sweep, magkakaroon tayo ng uh, rapid or impulsive move of the market. Kaya nagkakaroon tayo ng imbalance, which is kailangan or kadalasan binabalikan nung market para kunin yung mga limit orders. Okay? Kasi nga hindi niya na na-check yung mga remaining orders dito dahil sa impulsive move ng market. Okay, kadalasan nangyayari yan kapag nag-enter na yung mga higher institutions na nagko-cause ng impulsive move of the market. Okay, gets ba? Yun lang yung fair value gap, guys. Okay? So, ito lang lagi tatandaan. Ang fair value gap ay pagitan between the upper candle and the below candle. Kailangan may space and yung nasa gitna that momentum candle yan. Okay? Ganyan lang yan, guys. Pareho lang yun dito sa bearish. Ganun lang, guys. Okay? Madali yan maintindihan, guys. So, tignan natin siya in real chart. So, ito na nga. Tuturuan ko na kayo paano mag-identify ng fair value gap dito sa real-time chart. Okay? So, ang una nyo tatandaan is hanapin nyo or alamin nyo ano nga ba ang market structure. Okay? So, sa nakikita nyo, meron tayong downtrend. Okay? Downtrend kasi pababa siya. Okay? So, ito yung mga fair value gap. Minark ko na para sa inyo. Yan yung mga may space sa gitna. Okay? So, bakit lang yung yan lang minark mo, Kuya Dambes, hindi yung mga green, but puro red lang? Kasi pag downtrend, ang ima-mark nyo lang is yung mga bearish fair value gaps. Bakit? Kasi we trade with the trend. Okay? We trade with the trend. Huwag kayo mag-a-against sa market unless may nakita na kayong breakup structure and nakakita na kayo ng additional confluences like tumama na sa demand zone or sa resistance na nag-indicate ng reversal. Okay, gets ba? So, ayun lang. Like for example dito, if mag-execute ka ng trade dito, ito lang yun guys. O, di ba? Diyan. For value gap dyan, mag-entry ka. Ayan. 2 out of 1. 2 out of 1 lang lagi guys ah. Which is panalo ka na, no? 2 out of 1. And then, kat mag-entry ka dito sa next fair value gap natin. Ayan, short position. Ayan, nanalo ka. Okay. 'Di ba? Nare-respect 'yan ng market kasi kailangan niya 'yan para mag-continue ng paggalaw ng price. Okay? Kasi may mga remaining orders diyan, guys, gaya ng sinabi ko kanina na kailangan ma-execute at ma-fill. Okay? So ganoon lang 'yun, guys. So kung may question kayo like dito, may mga fair value gap dito. Like ito, fair value gap 'to, 'di ba? Fair value gap 'yan. Fair value gap. So, na-respect naman siya konti. Bumaba konti yung price. Pero nakita nyo kasi dito, may breakup structure. Ayan, may breakup structure dyan. Which is nag-indicate na pataas yung mini trend. Okay, may pataas na mini trend guys. Okay. And then, etong FBG dito, na mitigate na. Ibig sabihin, hindi na to re-respect ng market. Etong
ano na 'to, FBG na 'to, dito sa unang FBG natin dito sa taas. Okay, 'di ba na-mitigate na siya, so hindi na siya imi-mitigate or ire-respect ulit ng market. Dito na sa, recent resistance. Ito yung recent resistance natin diyan, 'di ba? Ayan, ito yung supply zone, kumbaga tinatawag natin, 'di ba? Kailangan natin ng other confluences, hindi lang puwede FBG ka ng FBG diyan. Ayan. So nakita nyo, may uptrend dyan, mini uptrend. So ina-expect nyo tatama yan sa resistance kasi hindi nire-respect tong FBG na tinamaan na. Okay? So dito, ayan, nagkaroon na ng breakup structure dito sa mini trend natin. Ito nakikita nyo naman, ito yung last lower low. 'Di ba? Tinamaan na siya, nagkaroon ng breakup structure. Pwede na kayo mag-create ng opportunity dyan. Kasi nga nagkaroon na ng breakup structure. Okay? And then FBG, target nyo, 2 out of 1, panalo. Okay? So dito, ayan, ayan, dito na tayo. And then may nakita kayong FBG ulit, mark nyo lang. Pero wag muna kayo magte-trade. Bakit? Bakit kaya Dambes? Solid naman, may breakup structure naman. So, bakit hindi ako pwede mag-trade dyan? Bakit? Kasi nandito na tayo sa demand zone. May demand zone dito guys. Lagi niyong ima-mark yung mga demand zone. Okay? May demand zone tayo dyan. And possible na tumaas na yung price. Okay? Magkaroon na tayo ng reversal. 'Di ba? Pag may demand zone tayo, madalas minimitigate ito ng price and then bago tumaas. Okay? So, wait nyo lang muna yung price movement. Pag to na break niya, pag ito na-break nung price, pwede kayo mag-entry dyan. Okay, pwede kayo mag-entry dyan guys, sinasabi ko sa inyo. And then, wait nyo lang muna yung price. Okay? Ayan, kita nyo naman, di ba? Bumalik din yung price. Pero hindi ibig sabihin yan, i-respect yan nung market. Kasi nga, nasa demand zone to, na-respect niya yung demand zone and possible magkaroon na tayo ng reversal. Kaya ito, nag-create siya ng FBG, create siya ng FBG, and mapapansin nyo, may liquidity tayo dito. Di ba tinuro ko yung liquidity nakaraan? May liquidity dyan. Ayan o. Pag may nakita kayo dyan, sa demand zone, may demand zone din kasi dito guys. Ayan. And then, ibig sabihin niya, liquidity na yung buong yan. And then, na-sweep na siya. And then, possible, umangat na yan kasi may demand zone din tayo dito. Gets ba? Kung di nyo pa naintindihan yung liquidity, manood kayo ng videos ko from previous upload. No? In-explain ko doon ano ba yung liquidity at liquidity sweep. Okay? So, dito, ayan na nga, demand zone yan. So, possible reversal na siya. Okay? So, ayan. Wait nyo lang muna yung price, guys. Ayan. May breakout structure na ba tayo? Wala pa kasi weak lang yan, guys, ha? Weak lang yan. Okay? Wait lang tayo ng breakup structure. Ayan, breakup structure na yan, guys. Okay, although weak lang yan, mitigate na kasi yung ating FBG dito. So, possible, hindi na siya i-respect nitong market. Okay? So, tingnan natin kung ano yung price action. Na-respect pa nga siya, no? Kumbaga, kahit pa paano bumaba pa yung price. And then, ito yung FBG. Nakaraan. Tanggalin na natin to, nakakalito lang. So, mark lang natin tong FBG natin, recent FBG. Ayan. So, kayo, pwede na kayo mag-entry dito. Kung tutusin, pwede na kayo mag-entry dyan. Kasi nga, nag-indicate na to, pataas na yung market. Okay, pataas na siya. Kasi tinamaan na yung demand zone and alam nyo i-respect na and papunta na to sa resistance. Okay, tanggalin ko na to. Dito sa resistance natin sa taas. Kasi ganoon lang naman yan guys eh. Support and resistance pa din yan in the end of the day. Okay. Kumbaga, tinetrade lang natin yung mga mini trend. Okay. Yun lang yun guys. So, ayun. Pwede na kayo mag-entry dyan. Tutusin. Ayan. Long position nyo lang. Kasi naniniwala kayo, tataas na yung market. Kasi tinamaan na yung demand. And may FBG tayo dyan. Solid na yun, guys. Nasabi ko sa inyo. Ayan. Lock nyo lang yan. 2 out of 1 lang, guys. Huwag kayo magiging greedy. Kasi possible, pwede yan magkaroon ng reversal. Okay? Kahit ganyan na may solid na demand dyan, pwede mangyari ang
Imposible. Okay? Okay, entry na tayo. Entry na tayo, guys. So, titingnan natin kung mananalo tayo dyan. Dito, ano na to FBG bullish na kasi meron na tayong breakup structure. Although weak lang yan, pwede consider nyo na yan kasi may demand tayo dito and mataas yung chance na tataas talaga yung market. Tagal, no? Kaya ano, pag nag-entry kayo guys, yung FBG nyo, pwede nyo kalahatiin lang para ma-minimize yung risk. Kasi minsan, tumatagos pa dyan yung week eh. Kaya maganda na angat nyo dito yung yung stop loss nyo dito sa last low, no? Para kahit papaano, solid, may demand zone kumpara sa FBG lang. Kaya maganda ganito. Personally kasi ganito ako guys mag-trade. Kalahati lang and dito sa low, last na low. Ayan, so ano, natin. Boom, boom. Ayun, 'di ba? Tumaas na yung market. Then nag-create siya ng panibagong fair value gap dito. Ayan, sa fair value gap. So tingnan natin. Mark nyo lang ulit yung fair value gap. Delete muna natin pala to para di nakakalito. Tangina na yan. At muna natin to and then mark nyo lang fair value gap to guys. Basta may space dyan, fair value gap yan. Okay, abang lang guys yung breakup structure. Ito may ano tayo dito May resistance. Okay, may resistance. Wait lang muna natin. Natin kung respect. Hindi muna ako magte-trade dyan. Kung ako dyan, hindi pa talaga. Hanggat di na-break yung resistance. Ayan, na-break na guys. So, pwede na ako mag-trade. Magkulong ako dyan. Tingnan natin kung re-respect natin. Though na mitigate na ako yun. Na-mitigate na kasi siya guys. Kaya hindi na na-respect. Binalikan pa. Okay. Pero if ever, pwede na kayo mag-entry doon. Kasi ako, hindi talaga mag-entry dyan at gawa na may resistance pa. Hindi pa valid na FPG para sa akin yan. Okay, so, ayun, dito na tayo sa taas. So, napapansin nyo, umabot na sa resistance. Okay lang ito, di naman tayo natalo, di ba? Kahit dito naman yung entry natin, di tayo natalo. Okay lang yun guys, basta patience lang. At least sure tayo sa ginagawa natin. Okay, so tinamaan yung resistance. Anong ina-expect nyo? Bababa na yung price, di ba? So wait nyo lang muna. Huwag kayo mag-entry dito kasi porke may FBG. O, let's say for example, nag-entry ka dito. Oh, ayan, nag-entry ka dyan kasi may FBG o kalahati. Kahit tamaan mo pa tong low eh. Kasi ito mo dyan eh. Oh, let's say for example, ayan. Ayun, tinamaan. Yun. Stop out ba? O, di ba? Pag may yung stop loss mo nakalagay din sa demand zone, hirap talaga maano yan eh. Ma-stop out yan eh. Sinasabi ko sa inyo kalahatiin niya yung FBG. Possible ka pa nga manalo dito eh. Possible pa yan guys. Pero delikado na kasi nasa resistance zone na tayo. Kaya huwag kayo magte-take ng risk ng ganito. Sabi ko sa inyo. Haba no? Tagal matapos. Nagkaroon ng consolidation dito. Umubo siya ng triangle. Ayun. Tumaas yung price. Hindi natin maabutin yung take profit dito. 'Di ba? May resistance zone kasi guys. Kaya hirap talaga yan umangat. So, ito yung last low na. Ito yung last low. Ito. Abangan natin dyan. Pag tinamaan to, na break of structure tong last low natin, ibig sabihin, ano na yan, reversal na. Okay. Ayun. Wala pa.
pa rin tayo stop out to. Konti pa oh. Ay, na-stop out na pala guys. So, delete na natin to. 'Di ba talo? Sabi ko sa inyo, pag may resistance na, huwag nyo na i-take yung risk. Okay, yun na i-take yung risk. So, ano ba napapansin natin? Ito yung last low. Okay, papalin lang. Hindi ito yung last low ah. Hindi yan ah. Hindi siya nag-cause ng breakup structure dito, kaya hindi siya valid as a low. Okay, ito yung last low natin. Okay, papalin lang sa market guys. Hanggat di na-break yan, huwag kayo mag-trade. Ayan, na-break na guys. So, hanap lang tayo ng, ano ba, ng, tawag doon, FBG. Okay, saan ba FBG natin dyan? May FBG tayo dito kaso, na-mitigate na. Nagamit na guys. Okay, etong FBG dito, wala, di siya ni-respect. Kasi nga, di pa naman tayo breakup structure. Kaya huwag muna kayo mag-trade ng FPG hanggat walang breakup structure doon. Ito, wala pa dyan, no? Wala pang breakup structure dyan. So, play lang natin. Ito pala, may FBG dito sinabi. Ito, BGN. Ayan. Kahit yan lang guys. Kahit napakaliit yan. Pwede yan. Basta may breakup structure and valid na pababa na yung market. Mag-take na kayo ng risk. Sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ewan na mitigate. Panalo. Take profit ka na dyan. Okay? Kahit maliit lang yan guys, basta yung position ng capital nyo o yung amount na tinirade nyo, same lang yan ang risk and reward. Okay? Kahit malaki, maliit, same lang yan. Basta nasa risk management nyo. Okay, so wait pa tayo. Wait pa tayo ng FBG pababa. Okay. Pa tayo ng FBG pababa. Buti naka-out agad tayo. Kaya importante, ang risk and reward ratio nyo is sakto lang sa 2 out of 1. Okay? Huwag kayo magiging greedy. 3 out of 1, 2 out of 1 lang guys. Ito, may FBG pa tayo ulit. FBG. Kasi nasabi ko sa inyo guys, maghanap pa kayo ng ibang confluences, hindi lang FBG kasi hindi talaga ganun ka-accurate si FBG na. Although, mataas yung chance kung magaling ka talaga mag siyasat ng market. Like ako, 'di ba? Minamark ko lahat ng lows and high and resistance, yung mga major resistance and support. Yan yung pinaka-importante. So, hindi pa ito nami-mitigate yung FBG natin dito. So, top what 2 out of 1 na ba? Pero recommend ko talaga guys, kalahati lang. And then yung stop loss nyo, itama nyo naman dun sa last high. Kasi para mas mabawasan yung risk. Mama, ayan, talo tayo. Kaya 'di ba, kung nasa last high to, yung stop loss natin, like this. Patamayan naman natin dito sa FBG. So, tataas din yung risk and reward ratio natin. Na, 'di ba? Kaya importante guys, itama nyo din yung sa last high. Kasi yun pa rin talaga yung support and resistance natin or yung supply and demand. 'Di ba tinuro ko yung supply and demand? Ay, wala pa pala akong tinuturo about supply and demand. Pero susunod, tuturo ko na yan. Next video. Turo ko na yan next video. Para malaman nyo yung supply and demand. Bakit importante siya. Kung FBG nyo malapit sa supply and demand, grab nyo na guys. Grab nyo na yung stop loss doon. Kumbaga, tama nyo na doon. Okay. So, dito may FBG pa ba? Ito FBG ulit to guys. And natin tatamaan. Hindi na tinamaan guys. Bumaba na siya sa demand zone. Okay. So, rapid na to guys. Ewan ko i-respect niya pa tong demand zone. Yun yung kailangan nyo malaman. Okay. Huwag kayo mag-entry dyan kasi na-mitigate na yung ating demand zone. Na-mitigate na ibig sabihin mababa na yung chance na mag-consolidate ulit dito yung price at tumama ulit sa resistance. Okay. Once na na-mitigate na, wag na muna. Okay. Panoorin nyo na lang muna yung price. Hindi yan trading opportunity guys. Okay.
So ayun, hindi ko na muna papahabaan yung video. Nalaman niyo naman na kung ano yung FBG. Tinuro ko sa inyo ng malinaw at kung paano siya gawan ng trading strategy and paano mag-execute ng trade gamit yung FBG. Okay? Basta tatandaan nyo, breakup structure, kailangan kadugsong niya yon, yung breakup structure, and yung market structure, kung downtrend ba or uptrend. Doon yung identify kung bullish FBG ba or bearish FBG. Okay. So yun, I hope may natutunan kayo for today's video. Yung FBG, laging tatandaan, yan ay imbalance. Okay? Na kailangan balikan ni market para magpatuloy. Okay, so ayun may natutunan. Good luck sa inyo. Thank you.